Hello, good day, engineers. Ang topic natin for today is KCL. Before tayo mag-continue, plug lang natin yung mga pages natin. Facebook, YouTube, and our TikTok pages. Dito ko ina-upload yung mga tutorials natin. Before tayo magpunta sa KCL, meron tayong core na bagay na kailangang intindihin, which is the node, path, loop, and branches. A node is a path at which two or more elements have a common connection. Yun yung tinatawag natin na node. And then, sabi naman kay path, if no node was encountered more than once, then the set of nodes and elements that we have passed through is defined as a path. If the node at which we started, so ito naman, that we started is the same as the node on which we ended, then the path is defined as a closed path or yung tinatawag naman natin na loop. And then, a branch is a single path in a network composed of one simple element and the node at each end of that element. Sabi pa dito, the path is a particular collection of branches. So, ano natin sa figure para mas maunawaan natin. Meron tayong dalawang figure. Una, ano ba yung tinatawag natin na node? Sabi doon, a point at which two or more elements have a common connection. Dito, muna tayo kay letter A. Ito si figure A natin, ito si figure B. Okay? A node is a connection of two or more elements. Ibig sabihin, ito isang element, ito, and ito. Lahat yan elements. From current source hanggang dito sa dalawang resistor natin, that is a node. Labelan ko to as node 1. And then, ganun din dito, from current source, dito sa pagitan nitong dalawang resistor, pwede ko tong sabihin na node 2. Okay? And then, since si node 1 is nasa ano naman na, siya naman yung pagitan nitong resistor na to, tong dalawa, tapos ito, considered as 1 pa din siya. Okay? Dito tayo sa right side. Ito si isang resistor and then ito si isang resistor. Meaning to say, yung pagitan nila pwede kong i-define as node 3. Meaning sa letter A na diagram natin, we have 3 nodes. Dito naman tayo kay diagram B. Since napansin nyo, itong part na to, hiniwalay, di ba sabi natin, uh, node is connection of two or more elements. Pero napansin nyo, hiniwalay lang naman or binigyan lang ng distance itong resistor na to, tsaka ito, meaning to say, considered as one node pa din siya. Okay? This is one node pa din. Okay? Kasi pwede mo naman talagang pagdugtungin yan in real life. Okay? Sineperate lang siya ng isang conductor or ng ano natin, zero resistance na linya. Okay? Ganun din, ito pa rin si node 2 and then ito pa rin si node 3. Yan yung ibig sabihin sa atin ng nodes natin. Okay? Another example. Baguhin natin ito. Ayan. For example, dito tayo kay letter A na, no? Inano ko lang yung difference nilang dalawa. For example, nanggaling tayo kay node 2 and then nag-move tayo kay node 1. From the source to node 1 and then doon sa upper right resistor,
ni node 3. So, ayan, nakagawa tayo ngayon ng path na tinatawag. Okay? So, yun yung tinatawag natin na path natin. So, from node 2 to source, kita natin ulit, from node 2 to source, and then to node 1, tapos dito sa upper right na resistor ni node 3. So, that is what we called a path. Hindi natin siya tinawag na loop kasi nga hindi tayo nag-end kay node 2. Okay? So, kapag nag-end tayo kay node 2, so pag kinontinue natin yan, yung path, yan, nag-end tayo kay node 2, so that is what we called a loop or a closed path. Okay? So, another scenario tayo. So, for example, nag-start tayo kay node 2, papunta sa sa ating current source, papunta sa node 1. And then, bumaba tayo dito sa left resistor, papunta ulit sa node 2. Tapos, tumaas ulit tayo sa central resistor natin. So, lagay na lang natin dito. Ayan, tumaas ulit tayo sa central resistor natin, papunta kay node 1. Hindi tayo nakabuo ng tinatawag natin na path. Kasi nga, 'di ba yung nodes natin, so actually dalawang nodes, parehas natin na encounter more than once. So ibig sabihin hindi tayo nakagawa din ng loop kaya ah, kasi nga yung loop is tinatawag din natin na path. Okay? So yun yung isang senaryo natin. So dako tayo dun sa next na term natin which is branch. So 'di ba ang branch sabi dito is single path in network. So we define as or compose of one simple element and the node at each of the end of that element. So meaning to say, ilan ngayon yung branch natin dito sa ating um, circuit. So bilangin natin. So this is branch 1, branch 2, branch 3, branch 4, and branch 5. Okay? So, yan yung ano natin. So, yan yung limang branches naman natin. Kasi nga sabi doon, a path is a particular collection of branches. So, I hope naintindihan natin. Punta na tayo ngayon sa KCL or yung tinatawag natin na Kirchhoff's current law. So, sabi dito, the algebraic sum of the currents entering any node is zero. So, meron tayong isang example dito. So, let's say ito yung ano natin, node natin, itong nasa gitna, yung malaking dot. So, for example, ito si ano natin, I1, and then ito si I2, and then ito si I3, and then ito si I4. Sir, paano natin masasabi na the currents entering any node is zero? Okay? So, dito na ngayon papasok yung kailangan nating lagyan ng sign yung bawat current na papasok at lalabas doon sa ating node. So, siguro ang magiging mainam na lang na convention natin, positive kapag papasok sa node, negative kapag lalabas sa node. So, si I1, for example, si I1, tulad ni I1, so I1 plus si I2 pumasok, and then si I3 and I4 lumabas, so minus I3 minus I4 is equals to 0. Or, so yan yung sinasabi sa atin ng ano no, ng KCL. Or pwede rin nating sabihin na si I1 plus I2 is the same sa summation ni I3 and I4. Okay, so ganyan lang madaling intindihin si KCL. So balik tayo dito or para mas maunawaan natin yung problem or yung KCL, try natin sagutan ito. Count the number of branches and nodes in the circuit. If Ix is equals to 3 amperes, so ilagay ko na to.
So IX daw natin 3 amperes. And the 18 volt source delivers. So nag-deliver siya, delivers 8 amperes naman. Ayan. What is the value of RA? So ilan yung tinatanong sa atin? Branches and nodes. So branches muna tayo. Bilangin natin ilan yung branches natin. Balikan natin ano yung sabi sa branches. Ang number of branches natin, sabi doon is, branch is a single path in a network composed of one simple element and the node at each end of that element. So meaning to say, this is a branch, this is a branch, this is a branch, this is a branch, and this is also a branch. So meaning to say, ang number of branches natin is 5. And then nodes ang hinahanap. So that is nodes. Ilan kaya yung nodes natin? Ano na ba ulit ang node? Sabi natin, a node is a point at which two or more elements have common connection. Okay? So dito tayo. So this can be a node. Tama? Common connection ni 18 volts, ni RA, ni 6 ohms, and ni 5 ohms. And this is also a node. Tama? Connection ni 18 volts, RA, 6 amperes, and ni VX naman. And this is also a node connection ni 5 ohms and ni VX. So, yun yung nodes natin. Meaning to say, meron tayong 3 nodes. So, ayan yung dalawang hinahanap sa atin. Paano ngayon natin nahanapin si RA using Kirchhoff's current law? Okay? So, para mas makumpleto tayo, siguro, i-drawing natin si RA. Ayan, pwede kong i-denote as pababa na lang din. Ayan, yung ano natin. Or pwede rin namang pataas if kayong bahala. Ano? So, denote ko to as IRA. Okay? So, makikita natin later on. So, ibig sabihin, sabi dito, may pumasok. So, sa node, may pumasok na 8 amperes. So, ayan, 8 amperes. May pumasok din na 13 amperes. So, 13 amperes. And then, lumabas si IRA. So, IRA. And then, pati si 3 amperes. Ito, lumabas din siya. Tama? So, 3 amperes. Sabi sa KCL, that is equals to 0. So, 8 plus 13, that is, I think, 21. So, 8 plus 13. So, 21 minus 3, that is 18 amperes. 18 amperes, ilipat ko na lang si IRA sa kabila. So that is IRA. So yan yung current na dumadaloy kay RA or resistance A. Kung baliktad yung pinagawa siguro natin dito, so pag ganito yung arrow na ginawa natin, meaning to say, negative naman makukuha natin. Okay? So it's a ano lang naman siya. It's a variation of sign. And then since RA or resistor A yung hinahanap, pansinin ngayon natin na si 18 volts and RA nakaparallel. So meaning to say, ang voltage natin kay RA is also 18 volts. So by using Ohm's law, yung natutunan natin last time, so that is I is equals to voltage divided by the resistance. So kung aayusin ko yan, resistance is also equals to the voltage divided by the current. So voltage natin is 18 volts divided by yung current natin kay RA, that is 18 amperes. So makukuha natin, resistor natin is 1 ohms or 1 ohm lang. So that's it. Sana meron tayong natutunan and hopefully
merong mag-question sa atin sa ating Facebook page. So for more contents na ganito is please follow, like, and share po natin yung mga pages natin. So ayun, God bless you engineers and kita-kits po tayo sa mga next na tutorials natin.